Magandang umaga po. Narito po ang mga tampok na balitang sports ngayong umaga. Sa boxing, binatikos ni 5-time Trainer of the Year Freddie Roach si Mexican counter-puncher Juan Manuel Marquez dahil sa pagtangging labanan si Manny Pacquiao sa ikalimang pagkakataon. Ayon kay Roach, nagkamali si Marquez sa pagpili kay WBO welterweight champion Timothy Bradley bilang next opponent. May report si PTV Sports Senior Correspondent Dennis Prince. Dismayado si Hall of Fame trainer Freddie Roach sa naging desisyon ni Mexican tormentor Juan Manuel Marquez na hindi pagpili nito kay Manny Pacquiao bilang next opponent. Ayon kay Roach, hindi man lang kinonsidera ni Marquez na 3 beses pinagbigyan ni Pacquiao ang Mexican opponent na magkaroon sila ng rematch ng Filipino icon. Ito'y sa kabila ng paniniwala ni Roach na naging patas ang dikit na scores ng mga judges na pumabor kay Pacquiao sa unang 3 laban nito kay Marquez. Angry I can't say, but disappointed, yes. I mean, nervous is maybe is very disappointed because that was, you know, we gave him every match that he asked for, you know. But that's how it goes in boxing. So, but we're obviously the best guy we can out there, make a put a good show on, and show that we're still the best out there. Kamakailan ay nagkasundo si Marquez at isa pang Pacquiao tormentor Timothy Bradley na maglaban sa September 14 sa Las Vegas. Si Bradley ang isa din sa binigyan ng offer ng kampo ni Pacquiao para makalaban ng Filipino congressman sa November 24 sa Macau. Nauwi naman kay Mexican-American Brandon Rios ang pagkakataon na makalaban si Pacquiao sa Macau. Naniniwala si Roach na nagkamali sina Marquez at Bradley sa kanilang desisyon dahil wala siya nakikitang dahilan na panoorin ang kanilang laban. Yes, but the thing is, him and Marquez had a good deal together or something like that, because otherwise, but I don't see that fight being too interesting, because who really cares who wins that fight? Para sa Good Morning Boss, Dennis Principe, PTV Sports. Sa boxing pa rin, malaki naman ang paniniwala ng 2 batikang boxing experts ng bansa na may bentahe si Denver Coelho sa pagkakapili sa Dubai bilang venue ng title clash nila ni Chinese WBC minimum weight champion Xiong Zhaozong. Ito'y dahil hindi umano sanay si Xiong na lumaban sa labas ng China, habang si Coelho naman ay may ilang ulit ng dumayo at nagwagi sa kuta ng kalaban. Para sa karagdagang detalye, narito ang report ni Nicole Ramos. May bentahe si Pinoy WBC minimum-weight top contender, Denver Excitement Coelho, sa pagkakakasa ng Dubai title showdown nila ni Chinese champion Xiong Zhaozong. Ayon kay Sports Radio anchorman Renato Lirio, tiyak na mababawasan ang crowd advantage ni Xiong dahil hindi pinilit ng Chinese fighter na sa kang isagawa ang title defense sa June 28. Mabawasan yung hometown advantage kasi di naman porke kamukha ng Denver Coelho, knockout artist yan, ay makakasiguro ka na ng knockout win. Kaya mo yung nangyari doon kay Julio Ceja, doon sa teritoryo ni Gabriel, talo siya by decision. Sa panig naman ni Attorney Ed Tolentino, magandang pagkakataon ng engkwentrong ito para ipamalas ni Coelho ang kanyang ring dominance laban sa mas maliit na kalaban. Pero hindi umano magugulat si Attorney Ed kung biglang umurong sa laban ang kampo ni Xiong gamit ang iba't ibang alibi. Gayunpaman, tiniyak ng manager ni Coelho na si Aljo Haro na selyado na ang bakbakan dahil pirmado na ang fight contract. Sa kanyang taglay ng malamasong suntok, diksi ng mga paa at mataas na ring IQ, Coelho ang itinuturi na most dreaded boxer ngayon sa 105-pound division. Para sa Good Morning Boss, Nicole Ramos, PTV Sports. Sa basketball, dahil nakitaan ng punit sa left MCL at nakadakdang isa lang sa surgery, tila nagdadalawang isip ang Alaska Aces management kung ipapahiram si rookie forward Calvin Abueva sa Gilas, Pilipinas na. Isa sana ang 6'1" flying forward sa mga napipisil ni National Coach Shot Reyes na idagdag sa kanyang roster para sa FIBA Asia Men's Championship. Nagbabalik si Nicole Ramos. Tila malabong ipahiram ng Alaska Aces sa Gilas Pilipinas national team si super rookie Calvin Abueva. Sa panayam ng PTV Sports, inihayag ni Alaska team owner Wilfred Uytengsu na hiningi nila ang tunay na puso ni Abueva. At dito ay inamin di umano ng pampanggenyo dribbler na masyadong pagod ang kanyang katawan. No, he wants to rest. He's tired, remember. He's probably played 2 years of straight basketball without any breaks.
From our standpoint, from a management standpoint, we're always going to put the health of a player first. So we don't want to do anything that's going to jeopardize his health or limit his career. Sa ngayon ay hinihiling ni Uy Teng-Soo ang pangunawa ng publiko dahil long-term career ni Abueva ang nakasalalay sa issue. Lalo pat may iniindang injury sa tuhod ang 6'1" high-flying forward. And we're waiting for the doctors to tell us when they're going to perform the procedure and how long he needs to sit out. But that's like a month. I can't say. We're gonna listen to the doctors, and I think you've known us long enough. We're never going to push a player to come back sooner than he's ready to do so. Hindi rin masabi ni Uy Teng-Soo kung gaano katagal ang kailangang pahinga ni Abueva. Pero gusto na umano nilang ipadala sa Beijing sa susunod na buwan ang tinaguriang The Beast para masimulan na ang operasyon. Si Abueva ay nakukursunadahan sana ni National Coach Chot Reyes na isama sa Gilas squad. Nasa sabak sa FIBA Asia Men's Championship sa Agosto. Para sa Good Morning Boss, Nicole Ramos, PTV Sports. At yan po ang mga tampok na balitang sports ngayong umaga. Ako po si Hazel Ansalubon para sa Good Morning Boss.